Dalawa lang. Saan kayo pupunta? Ha? Nyo, nakasalamin ka pa. Ha? Bakit ako nakasalamin mo ba? Oo, abab. Tama-tama, yan ay ulan. Malambot lang naman yan. Mabilis lang naman. Huwag lang lalakas. Paano pagbaba natin, biglang mula sila, wala nang mula. Si Patrick ang magsasaboy ng patalak. Kaya nga, Okay na. Oh. Timing na timing pa. Umulan. So, tunaw na yung pataba. Halos 2 oras lang. Nadali nila yung damo. 3 sila ng grass cutter eh. pare, anak bang kambura? Ayan o. Merong nagbenta sa akin ng tugak. Balaka. Tugak native. May kasamang ano niya, bullfrog no? Yung imported. Yan, adobo natin. Siyempre, maganda yung harvest. Maganda yung natrabaho natin. Marami tayong natrabaho. So, merong pampahagod ng pagod ang gym squad. Diba? Adobo ng palaka. At saka, ay may sabaw pa pala oh. Matabang yun. Oh, yun. Pangalawang gabi na tayo dito. So, itong kambing, yung sinasabi kong may sugat, papakatay ko sana kanina. Kaya lang, wala yung mangangatay, hindi namin mahagilap. Ngayon, tinawagan ko si paring Reggie. Sabi ko, pare, kailangang makatay yung kambing kasi baka mamatay bukas ng umaga. Tinitingnan ko kanina, maghapon di na lumabas, hindi na kumain. So duda ko hindi naaabot ng maga to. Sabi ni paring Reggie, kasama ko si paring Den. Si paring Den kasi marunong magkatay ng kambing. So baka katayin namin ngayong gabi bago tayo pahinga. Sayang, nasa 20 kilos ang tingin ko dito. Naawa ako sa kanya pag hindi na siya kumain. Ano mangyayari sa kanya, di ba? Sigurado masakit yung nararamdaman yan. So sabi ni parang Reggie, pupunta daw sila pagka umuo si parang Denden. Sayang, di pa umabot sa birthday ni Kaya, malapit na. Pero alam mo, pwede namang i-freezer yan. Yan. Yan ta. Nabili na kamati. Welcome bell pepper. Sarap yan. Oh, kaya na. Pinaghain ni Lolo Chef, si Kian ayaw. Ikaw, kumain ka na. Pulutan niya. Pulutan ba? Akala ko yung ulam. Pulutan, iinumin mo, Coke. Coke lang iinumin. Parang ready. Ala ko, nagbibiro ka. Pare, Anak mo pare. na-istorbo yata si parang Denden. The Goat Master. Good master. Pare, musta? Na-istorbo pa yata ka eh. Wala nang ginagawa sa kanila eh. Wala bang ginagawa? Boss, yan eh. Para bibiray natin. Oo! Hindi mo pagda no? Malalagasan na naman tayo ng isang kambing. Baka lumabas ha.
Hindi, pula yun. Yung nandiyan sa sulok nyo. Yung nandiyan sa sulok. Malaki nga yung sugat. Ayan, ayan. Nakakaawa. Hindi ko na matignan eh. Sana kung hindi natin inalagaan. Alam, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kailan lang kami nagbaon ng malaking yung bower. Binaon namin yan. Kalaki. Hindi mabuhat ng 2 tao. Tebak dia talaga. May sabit siya yero. Hindi lang 20 kilos yan. Baka nasa 25 no. Tatapusin na natin yung paghihirap mo. Pasensya ka na. Kaysa sa maramdaman mo yung sakit. Ang daming karne oh. Ang ganda ng karne oh. Mga 25 kilos meron. Hindi lang. So yung kambing, wala akong paglalagyan kasi yung rep ginagamit ni Mrs. sa tindahan. Pina-rep ko muna kay Paring Reggie. Si Paring Reggie may freezer eh. So, pag kailangan natin ng karne, kukuha na lang kami doon. Pero kumuha kami ng pangluto sa farm to kasi pipitas tayo ng sitaw ngayon. So tara, let's go. Abot kami ng alas 10 dito kagabi, kakalinis ng kambing. So ang kukunin ko ngayon, ano na lang, panangkap para kaldereta. Napakuluan na namin kagabi yung iluluto eh. Siguro yung karne ng kambing nasa hindi bababa sa 20 kilos hanggang 25. Malaki yung kambing, sayang. Papasalamat ako sa Diyos kasi bago tayo matapos sa farm 2 tsaka sa dream farm, eh maganda-ganda yung ani tsaka dito sa farm 1. So meron tayong pondo kahit papano, kahit maliit na pondo pang panimula ulit. Sana makakita tayo ng maganda-gandang lilipatan. Pitas ngayon, kahapon yung ampalaya. Tapos ngayon, sitaw. Bukas talong. Kaya halos araw-araw pa rin yung pitas natin, yung harvest natin. Yun oh. Ganda. Tayong bulaklak ko. Nahagisa ng pataba eh. Oh, sana magtuloy yan. Oh. Sana maging bunga. Hindi kami makaporma sa pag-spray ng herbicide sa damo. Maulan eh. Kailangan kasi pag nag-spray tayo ng herbicide, mainit ang araw, maaarawan sila kahit 1 oras lang. Kasi pagka basa, naulanan, hindi tatalab. Araw-araw harvest lang. Bibira pa yan kahit pa paano eh. Pang ilang pitas ko pa lang to, pang 8. Pero yung pitas siguro ngayon parehas lang, 4 na bundle o kulang 5. Kung magtutuloy yung mga bulaklak na yan, susulong yan. Kailangan lang masikatan ng araw para tumuloy. Ayan o. Medyo bumaba ng 10 piso yung sitaw ngayon, pero mataas pa rin ang presyo, maganda pa rin ang presyo. Kasi 100 dati. Ayan o. Minsan kasi pagka sobrang babad sa ulan, nabubulok to. Kaya pag naarawan, tsaka pa lang siya tutuloy.
Marami ng kasunod oh. Oh. So ngayon medyo madalang pa. Sana magtuloy yung mga nakalitaw na yan. Sana magtuloy. Puwera usog. Alaya tayo kiyan. Oro. Alapa, nag-grass cutter. Napagod kahapon. Binira ni Daki eh. Oo, hindi nakatulog ng tanghali. Bumili kasi kami ng pataba kahapon. Alas 11. Siya sinama ko. Sila nakatulog. Atras pa yata. Tatlong bundle siguro. Atras pa ng kalahating bundle. Gut ko yan ngali ko paniwalaan. Sige. Sige. Ah. Hindi ko niniwalaan yung larawan mo na. Di ba alam mo? Naka-video kayo ha. Alam mo. Huli ka pero di ka kulong. Ipupugad daw yung Daki. Hinala. Nakakita ng pugad. Papipisay mo ba ito? Gusto pa hapunan. Hey, bak tutuban. Kaya kumaniwala kaya ka. Lupa nga. Ano naman dapat pag nakiwala nyo? Saksi ako sa lahat ng nangyari. O pare, may pagkasiwala. Pinasam. Mapanguto yan. O di ko anong tatay ito dun yun. Uli pero hindi ko nung. Ay, paganda mo. Ala! May gisano yan. Wala mo ba sa ako eh? Ngawa ay tagyag zumba. Uy, huli ka na naman yan. Huli sa video. Parehas lang. O mukhang susulong. Parehas lang. Kala ko dala niyo yung panghakot.
Dandan. Wait for me, madulas. Atras din yata. Awanting konti. Ayun, nadali. Maduras. Kaya hindi ko lalabas eh. Hindi siya kaluras ko yun. Ay, atras niya. Atras siya. Marami yung nakaraan. Ha? Atras lahat ng kita. Kaya nga, kulangan ng sikat ng araw. Ampalaya, pang tagulan. Buti na lang yung ampalaya natin, pantag-ulan. Ay, saan po? Yung total natin, 8 bundle din. Hindi ko alam. Pag-aapat. Maraming maliit, di ba? Dagin. Di ba maraming maliit? Ayan. Yung mga pinapakuha ko sila kagabi ng karne. Sabi ko kumuha na ako kayo ng panluto natin. Kinuha nila, ala pa yata 1 kilo. Marami na yung tingin ko. Nadagdagan ko nga. Sabi mo tama na. Paano kaya lasing? Lasing! Nadagdagan ko tama na, sabi na. Abay sa atin yun eh. Ayan. Ano, ang sarap ah. Kain tayo. Ayun oh, nalalaglag sa buto. Trek. Ako, malabo. Ayos. Silencio na. Baka may kamag pa. Meron ba? Dini, dali. Sarap yan din. Ay po ano? Dali mo dati. Wala ko. Kaya. Ayos, ang lambot oh. Ang masabi mo ba? Pwede na. Kaya pwede na pala kaya. Pwede na raw, sabi ni Chef. Pwede na mag-apply. Pwede na mag-apply sa'yo. Hindi, ikaw na magluto. Pero ano? Kailan tayo magpapahitan? Nagtan, pitas niya, pwede. Pitas ano? Nagtan. Pwede pitas na ang palaya. Martes. Lunes, boss. Lunes. Lunes ba? Okay. Ano yung pitas na ang linggo? Lunes. Okay na. Ipasok na. Sarap mo sa Magbubuo sila ng pataba dito sa talong tsaka sa sitaw. Ay tigisa lang. Kinuha na isa ni Patrick. Oh, yeah. Ito para sa ano to? Sa sitaw ko. Yan, foliar craft giant yung gamit namin.
Tapos ito yung explainer sa damo. Kasaboy na sila. Ano po yung ginamit namin? Granules, yung ammonium na magaspang. Anong tama, madali lang matunaw yan. Kakasya, isang ano? Matitid lang siya. Yan, madami pa nga oh. Magisan nyo na rin yung talong ngayon. Oo. Sayang, dahil bunga ng talong nila, kaya lang maliliit. Pag kasi ganun, walang pataba, hindi na niya kayang palakihin. So kailangan talaga sabuyan. Itong sa akin na to, yung sa sitaw, napataba kami dyan 2 days ago, so hindi pa masyadong talab. Hopefully yung mga nakita nating bulaklak kanina ay magtuloy. Kaya lang sa gantong panahon, kung magtutuloy-tuloy mga 3 days, 4 days na ganyan, hindi po tutuloy yung bulaklak. Kailangan nila ng sunlight. So marami po nagtatanong sa mga nakasama natin dati na ba't wala na daw sila. Si JP po nagpaalam na sa akin na actually nagchat siya kay Vanessa, yung asawa ni Daki, na hindi na daw siya papasok. Namimitas. Dati kasing namimitas ng kalamansi, season ng kalamansi ngayon maraming bunga. So iba kasi sa sa kalamansi, pag maraming napitas, bultuhan ang kita. So pinabayaan ko na. At choice nila yon, choice ni JP yun Siyempre nga naman kung saan siya kikita, doon siya. At yung mga dati natin kasama, si Jericho, si Jeremy ganun din. Magsasabi na lang daw siya pagka papasok siya. Hanggang ngayon walang balita. So hindi ko alam, hindi ako sure. Pero okay naman silang bumalik sa akin dito. Tapos si Jericho, pinagbakasyon ko muna. Merong something pero hindi ko na di-discuss. Sinabihan ko naman na siya. Sabi ko, patatawag na lang kita. Baka next week. Kung gusto niya pang bumalik dito, pinababalik ko siya. Sa akin wala namang problema. Kailangan natin ng sunlight. Dati nangihingi ako ng ulan, ngayon nangihingi ako ng sunlight. Biruin niya yun guys, ang daming bulaklak ko. Mabubulok kasi yan pag laging basa, hindi siya magtutuloy. Pero kung magtutuloy, ang dami niyan. Ayun pakita ko sa inyo. Ito, pag nalaglag yan, bunga na yan sa loob. Bunga na maliit. Pero pag nabulok yan sa kakabuhos ng tubig, hindi natutuloy. Ayan dalawa kasi yan Ito yung kapartner nito nandito sa kabila. Pag once na unti-unti yan lumalabas so malalaglag yan, ganito na siya, ganito na yung itsura nya. So meron namang mga kasunod. Pag nag-araw gaganda yan guys, sana kahit isang araw lang na sunlight. Ganun talaga, sala sa init, sala sa lamig. Buti nga ito na spray ni Patrick dilaw yan. Matagal yan bago tumubo, lalo na pag yung grass cutter yan. Papunta na kayo doon. 2, 4, 6 na lang. Yan din yung ibubuhos sa talong. 2500. Buti na lang hindi kami nagkamali sa pagpili ng variety ng pagtanim ng ampalaya.
yung tanim namin sa farm mo, yung chaytay. Kung ganyan ang panahon, tapos mayroon kang pinipitas na ampalaya, puro crack, baka nalugi or makabawi lang sa gastos. Buti na lang maganda yung kinalabas yun ng ampalaya. Tsaka kahit maulang ganyan, tuloy ang bunga niya. Kaganyan. Medyo limitado ang ano natin, ang trabaho. Yan, ganyan. Pagka ganyan lang ang ulan, pwede sumingit-singit. Pero pag malakas, talagang mahirap kumilos. Ano, pag maputik, tapos mag-i-spray ka. Pero ganoon naman talaga yung farming, buhay ng farming, sakripisyo. Naalala ko nun, nung galing kami sa San Carlos, March, naghahanap na kami ng malilipatan. March, April, May, June, July. So nakita ko to July, nakuha ko to July. Ganyan panahon, ginagawa namin tong kubo na to. Ayan, ganyan, maputik, nagtutubig. Kung maalala nyo yun, shoutout sa mga nakapanood ng ginagawa namin to. Tinatayo namin yung mga poste, nakabaon yung paa namin sa putik. Tapos pag umuulan, sumisilong kami doon kay Parin Padi. 3 years na yun. Sana makakuha tayo ng panibagong malilipatan, panibagong simula, panibagong sakripisyo. Kasi yung pag-uumpisa talagang medyo mahirap. Unang una yung ganyang panahon, mahirap mag ng lupa, mag land prep. Ay, si Daki nga pala nagbubuhos din ng pataba doon sa talungan niya. Ito yung sinasabi ko sa talong ng James ko do. Ang daming maliliit. Yan o. Oh. Kailangan lang i-pruning. Aalisin nyo nasa gitna na yan. Ito, gaganda o. Magagandang klase yan. Kaya lang pag kasi ganyan, magtutuloy naman yan, kaya lang hindi niya kayang palakihin. Kasi ang huling pataba niya siguro ano na, almost 1 month na or 3 weeks. Pero sana masabuyan ngayon kung kakayanin para makalaki sila. Hindi kakasya nyo, masyado ka sexy. Napulit na. Lapag yan. Dapat pala yung pagsita. Pangsita, malapad yun. Tama-tama. Pitas bukas, talab na mamaya na. Yun, no? Hindi pa naman yun. Hindi pa ba?